laki na nakita mo, nasa barko ka na, pinili mo pang magtinda dito dyan sa tent lang. Parang abnormal, no? Kasi paulit-ulit na lang napapagod yung sarili ko, wala naman kinahahantungan. Relate po ba kayo, sir, na sa pagbabarko, magtatrabaho kayo ng 6 months, 8 months, tapos yung naiipon natin, magkaroon lang tayo ng bakasyon na 3 buwan, 4 na buwan, nauubos yung inipon natin ng 8 months at magpupursige na naman tayong bumalik ng barko. Kahit wala kang alam, basta determinado ka sa pagtatayo ng negosyo, pwede mo siyang simulan. Hindi ko po sila pinigilan. Hindi ako naging madamot para i-share yung business na meron ako. So, hindi naman lahat na nagiging empleyado natin sa simula, sila yung nagiging empleyado sa dulo. So, kailangan tayo yung knowledgeable sa business na yon. Para iwan man tayo ng mga empleyado natin na yon, alam pa rin natin at pwede nating ipasa yung kaalaman na yon sa mga susunod na magiging empleyado natin. Umulan, umaraw. Kahit po minsan wala kaming benta, chinaga ko lang kasi sabi ko, one day itong negosyo ko, lalaki to. Marami akong matutulungang empleyado. Hello po, magandang araw po mga Cebuano. Ayan. So, pwede ba akong magtanong sa inyo ngayong araw? Itatanong ko sana, sino dito ang ating mga business owners? Yes, mga business owners. Sino naman po dito ang mga empleyado na gustong mag-put up ng business or magsimula ng mga business nila? Taas ang kamay. Yes. O, sino naman, ang pinakahuling tanong, sino naman po dito yung mga business owners na gusto pa nilang i-expand yung business nila? Yung lalong lumaki, dumami yung mga branches nila. Ayan, madami po. Okay. So, okay lang po ba na magpakilala muna ako sa inyo at magkwento? Okay lang po ba? So, by the way, I'm Joshelle Quiñones po. I am the CEO and founder of Max Mango, if you are familiar po. Kami po yung brand na nagtitinda ng mga mango Graham shake. So, meron po kaming ilang branches dito sa Cebu City, sa Mandaue, Consolacion, and sa ibang location po dito sa inyo. So, by the way po, ang aking ituturo po ngayon is franchising business. Pero bago po yan, ipapakilala ko po muna sa inyo or i-share ko po muna sa inyo ang aking story. So, si Joshelle po ay galing sa broken family. Tanging tita ko po and lola ko lang po yung nagpaaral sa akin. At the age of 3 years old, naghiwalay po yung nanay at tatay ko. So, naiwan po ako sa poder ng lola ko. So, si Joshelle po ay naging working student at the age of 16 years old. So, nagtrabaho po ako sa isang fast food chain. So, at the age of 16 po, naging working student ako dahil nga po kulang sa resources. Kulang po sa pondo yung tita ko dahil nga po pinag-aaral niya ako. Mas pinili ko po na magtrabaho kaysa ituloy yung pag-aaral ko. So, in short po, ako po ay undergraduate. At the age of 19 years old naman po, ako po ay naging isang OFW. Sumubok na po ako sa ibang bansa. Nagtrabaho po ako as factory worker sa Japan for 1 year. And after that po, pinagpatuloy ko po ang venture ko. Nag-apply naman din po ako sa barko. Naisipan ko naman din pong magbarko. So, ako rin po ay isang seafarer na naisipan umuwi ng Pilipinas at mag-put up ng business. So, way back November 2018 po, yung nahuhuling pera ko po na 15,000 pesos ay ininvest ko po para magtayo ng business. So, bakit ba Mango Graham Shake or Max Mango yung pinut up ko? Kasi nung mga panahon na yon, way back November 2018, dun po trending yung mga Mango Graham. 15,000 lang yung puhunan na meron ako. Nag-decide po ako na, bakit di na lang shake yung gawin ko? Total mura lang yung blender. So, dun po sa labas ng bahay namin, bumili lang po ako ng isang tent, nagtayo po ako ng isang lamesa, at doon na po nagsimula yung business ko. Without any knowledge po sa pagpuput up ng business, without any knowledge sa pagpo-formulate ng mga shake, binuksan ko po yung Max Mango. Kagaya ng sinabi ni Sir Mix, meron akong vision na nakikita sa sarili ko. Nagsimula po akong magnegosyo. Kahit wala kang alam, basta determinado ka sa pagtatayo ng negosyo, pwede mo siyang simulan. So ayan po, nung nagsimula po si Joshelle, ako po yung mismong naging tao at ako po yung mismong nag-shake doon. Diba parang ang pangit nga tignan, sabi nga ni Sir Mix kanina, parang abnormal, no? Ang laki na nakita mo, nasa barko ka na, nakakapunta ka ng iba't ibang bansa. Bakit mas pinili mo pang magtinda dito dyan sa tent lang? So dahil nga po meron akong vision na nakikita sa pagbibusiness dito sa Pilipinas, at the same time, napapagod na rin ako sa buhay barko eh. Meron ba ditong mga seafarer din? Relate po ba kayo, sir, na sa pagbabarko, magtatrabaho kayo ng 6 months, 8 months, tapos yung naiipon natin, magkaroon lang tayo ng bakasyon na 3 buwan, 4 na buwan, nauubos yung inipon natin ng 8 months at magpupursige na naman tayong bumalik ng barko. Ganun yung nagiging routine ko noon. Kaya sabi ko, parang hindi na tama. Kasi paulit-ulit na lang napapagod yung sarili ko, wala naman kinahahantungan yung naiipon ko. 6 months po,
na nagtsatsaga ako sa tent, umulan, umaraw. Kahit po minsan wala kaming benta, tsinaga ko lang kasi sabi ko one day itong negosyo ko, lalaki to. Marami akong matutulungang empleyado. Dahil nga po limited yung pera na meron ako, inutang ko lang siya sa mga kaibigan ko. Nag-put up po ako ng store. Ayan, nakikita nyo, ako po yung nagpipintura ng store and ito po yung naging itsura niya. After ilang months, nagkaroon po kami ng first franchise. Nakakapagtaka. Paano ako nakapag-franchise? Wala naman nga akong alam. Ang business ko nagsimula lang sa isang lamesa at isang tent. So dahil nga po merong ibang taong naging interesado at naniwala sa negosyo ko, hindi ko po sila pinigilan. Hindi ako naging madamot para i-share yung business na meron ako. Luckily po, may isang franchisee in Lipa, Batangas. Ang ginawa ko po, gumawa lang po ako ng isang simpleng kontrata na may 3 pages. Tapos po, yun yung ginamit namin para makapagsimula. And sila po, to give you a story, ito pong franchisee namin na first franchisee namin in Lipa, Batangas. Yung babae po is HR, isa po siyang empleyado. And ang lalaki po ay isang jeepney driver. Ngayon po, nag-boom yung business nila sa area nila. At doon na po nagsimula ang journey namin with Max Mango. Meron na po silang 6 branches of Max Mango ngayon sa Lipa, Batangas. Meron na po silang sariling bahay. From jeepney driver, milyonaryo na po sila. So nakaka-inspire lang. Nagawa nila, nagtiwala sila sa akin para dito sa Max Mango. Isa po sa mga pangarap ko is nabuksan na po namin ang aming first SM Mall branch. Sino dito yung mga business na gusto nilang nakikita sa mall? Sa malalaking mall yung business nila. Taas ang kamay. Di ba ang sarap sa feeling kapag nakikita mo yung brand mo na nasa malaking mall? Di ba? Isa yon sa mga goal natin. And ngayon po, kung napapansin nyo, si Max Mango po is ini-endorse na ng iba't ibang kilalang artista at influencer sa social media. Kung makikita nyo po, nire-rent na po nila. Sila na po yung lumalapit sa amin para po pumunta doon sa mga occasions na meron sila. So, andito po ako ngayon para i-share sa inyo yung mga knowledge na natutunan ko based on my 5 years experience on doing franchising business. Sino ba kayo dito? Kayo po ba ay nararapat bilang maging franchisee or nararapat na maging franchisor? The differences of franchisee. Magsimula po tayo sa pagiging franchisee. Si franchisee po ay isang tao na bumibili ng isang successful na franchise brand sa isang business owner. Habang ang franchisee po, sila din ang nagpapatakbo ng branch nila or mga branch and somehow independently, they must still follow the guidelines. So, ibig sabihin po, bibili tayo, yung prangkisa ng isang business is bibili natin and patatakbuhin natin siya kung paano nila pinatatakbo ito. So, in short, medyo malaking puhunan ang kailangan natin dahil nga po, bibili tayo ng isang established na brand. Si franchisor naman, siya naman po yung tao na nagsisimula ng business na naging successful and nag-decide po siya na i-allow ang ibang tao para bilhin or replicate niya sa ibang location yung business na meron siya. The franchisors outlines a business model all franchisees must follow. Kumbaga po, ako ang nanay, kayo ang anak, susundin niyo po ako dahil ako ang nanay niyo. Ito pong si franchisee is possible po ito dun sa mga audience natin dito na mga empleyado at hindi nila ma-figure out kung ano ba yung business na itatayo nila. Minsan kasi napapaisip tayo, magfa-franchise na lang ba ako or magtatayo ako ng sarili kong business? Di ba minsan naguguluhan tayo doon, hindi natin alam kung saan tayo mas magiging successful. So dito po, i-explain ko sa inyo kung ano ang franchisee roles and duty. So as a franchisee po, since kayo ang bumili ng prangkisa, kailangan po nating hawakan lahat ng financial responsibilities. Ibig sabihin po, as franchisee, you must have their own fundings before considering buying a franchise. Sabi ko nga po sa inyo, no, medyo malaki ang puhunan kapag magpa-franchise tayo ng isang business. So sa mga nagsisimula po, kailangan natin ng medyo malaking puhunan bago po tayo makapagsimula ng business, especially kapag franchise yung business na bubuksan natin. This includes the initial fee and other expenses incurred in building, managing company. They will also pay franchise loyalty fee. In short po, tayo yung bibili, so kailangan natin meron tayong pambili. Number 2, upholding the franchising business model standard. While it will be a franchisee's owner business to some extent,
they must follow the franchisor's business model to ensure the quality of the product. Hindi po pwedeng magpa-franchise po tayo ng isang business tapos tayo po yung masusunod. Hindi po pwedeng ganon. Kapag po nag-franchise tayo ng isang business, for example, nag-franchise ako ng Uniprint, hindi pwedeng ako yung masusunod. Gusto ko itong printer yung gagamitin ko. Ang binili mo, ipiprint mo tarpaulin, pero pinrint mo sa sticker printer, di ba? Hindi naman po pwedeng ganon. Kailangan po, pag nagpa-franchise tayo, kung ano po yung mga rules and regulations na pinatutupad ng franchisor, yun po ang kailangan nating sundin. Para na rin po sa reputation ng brand and para po hindi kayo magkaroon ng pagtatalo ng franchisor. So as franchisee, kailangan mong mag-participate sa mga mandatory trainings na pinibigay ng franchisor nyo. Kayo ang magte-train ng mga empleyado nyo. Bakit franchisee na ako? Bakit ako pa yung magte-train? Ang empleyado po ba natin? Pag nagsimula tayo ng negosyo, hanggang matapos yan, sila pa po ba ang empleyado natin? May mga ganun po ba dito? Apakabihira, di ba? So hindi naman lahat na nagiging empleyado natin sa simula, sila yung nagiging empleyado sa dulo. Tayo yung knowledgeable sa business na yon. Para iwan man tayo ng mga empleyado natin na yon, alam pa rin natin at pwede nating ipasa yung kaalaman na yon sa mga susunod na magiging empleyado natin. Is handling marketing and advertising. Habang pong si franchisor, pinopromote niya yung brand ninyo, no? Siyempre, si franchisor po, ang pinopromote po niyan is general. Pinopromote niya yan sa buong Pilipinas. Kayo pong franchisee, meron din po kayong mga obligation na i-market nyo yung sarili nyong business. Hindi naman po pwedeng specifically ipopromote ng franchisor nyo yung brand nyo araw-araw. Pinopromote niya po yung brand para sa inyong lahat. So ikaw as franchisee, kailangan mo pa rin gawin yung part mo na i-promote ang business mo kung saang location ka natatagpuan. Yung ibang mga franchisor, nanghihingi naman sila ng marketing fee, depende po sa kontrata ninyo, para po i-promote specifically yung business ninyo. Isa pa po sa mga roles and duties ng franchisees, kailangan po kayo ang gumawa ng benta. Hindi naman po porket nag-franchise kayo, kikita na talaga yung negosyo ninyo. Kailangan po kumikilos din kayo. Hindi naman po tatakbo ang isang negosyo na porket nag-franchise tayo, hindi na tayo kikilos, magkakaroon na tayo ng benta. As franchisor or as business owner, kailangan po kumikilos din tayo para mag-generate ng income yung business natin. Lastly po, as role of franchisee, kailangan natin mag-produce ng financial report. So, yung mga franchisors po, normally, they're asking for reports po sa mga franchisee nila dahil meron silang kinukuhang royalty. Ito po ay hindi nag-a-apply sa lahat. Sa amin po in Max Mango, we are not asking for the profit of our franchisee. Kinakamusta lang namin sila if they're asking for help. Pero necessarily, hindi po kami kumukuha sa kanila ng a percentage profit sa mga franchisee namin. Punta naman po tayo dito sa pagiging franchisor. Kailangan po, ikaw naman ang nibe-vet ng mga franchises mo. A franchisor must properly vet franchises to ensure the continued success of franchise system. As a franchisor naman po, kung kayo naman po ay business owner na gusto nyo pong i-expand ang business nyo, someday, kayo po yung tatawaging mga franchisor. As franchisor po, kailangan tinuturuan nating mabuti yung mga franchises natin. Kayo, yung franchisor na masipag, hindi po pwede nating i-apply dito yung sinabi nga ni Sir Migs kanina na benta lang tayo ng benta. Pero yung binebentahan natin, hindi naman kikita, di ba? May mga nakaka-relate po ba dito? Para maging mabuti kang franchisor, kailangan po is nagbe-vet tayo ng mga franchises. Tinuturuan natin sila yung mga standard procedure, tinitraining natin sila ng maayos. Number 2 is syempre, as franchisor, kailangan ikaw yung mas malaki yung puhunan with regards to marketing. Isa ka sa pinaka nag-e-effort para i-promote yung brand mo. Unang-una, para makakuha ka ng ibang franchise. At pangalawa po, para masuportahan mo lahat ng tao or lahat ng franchisee na sumusuporta sa'yo. Hindi ka lang kubra ng pera. Kailangan meron kang commissary. Kailangan meron kang support system na binibigay dun sa mga franchisees mo. Hindi pwedeng sasabihin natin, lifetime business yan, isang bayad lang. Pero pag naubusan ng stocks yung franchisee, bahala na sila saan sila hahanap. Paano natin masusustain yung quality ng product kung hahayaan natin mismo yung franchisee natin na kumuha lang ng product kung saan-saan? Tama po ba? Dapat tayo mismo yung nagsusupply. Isa yun sa mga malaking benefits or mas malaking pinagkakakitaan as franchisor, yung tayo yung nagsusupply sa mga franchisees natin. Tama po ba? Last
po is training employees and monitoring performance. Sabi ko nga kanina, as franchisor, kailangan po tinuturo natin kung ano yung applicable, kung bakit naging successful yung business natin. Ituturo natin lahat ng strategy na yon sa franchisees. Inaalam din natin, hindi lang business. Minsan, kung kaya mong makipagkaibigan sa mga franchises mo, kapag may mga problema sila na naranasan mo at kailangan nating solusyonan, yun yung mga support na kailangan nila. And last po, pagdating naman po sa pagpili ng location as franchisor, ikaw po yung number 1 na kailangan na malaman kung ano ang market ng franchisee mo. Dahil po, minsan, may mga franchisee na gusto nilang makatipid, ang gagawin nila, itatayo nila yung business nila dyan lang sa labas ng bahay nila. Sino nakaka-relate dito, no? Ang katwiran nila, wala silang inuupahan, wala silang babayaran. Tama po, no? Aanhin mo yung wala kang binabayarang pwesto, pero wala ka rin namang customer. Tama po? So, isa pa sa pinaka-importante dito is ang ating franchise agreement. Para lang po yan sa mag-asawa, yung marriage certificate. Siya po ang pinaka-importante kapag mag-e-expand tayo ng business. Kailangan po natin i-assure na ang ating franchise agreement is umaayon sa atin as franchisor. Kaya na po ba nating i-expand ang business natin? Or gusto na po ba natin i-expand ang business natin? Taas po ang kamay. Gusto mo lang magpa-franchise pero hindi mo alam kung ano. Kailangan i-validate natin yung business natin. Kailangan alam natin kung yung business ba natin is ready na bang ipa-franchise? Ready na ba nating ipasa sa iba? Kasi kung ako mismo magulo pa yung sistema ko, kagaya ng sabi ni Miss Emerald, magulo pa yung sistema ko, paano ko to ipapasa sa iba? Eh di ibig sabihin, kung magulo ako, gugulo sila. Lalo kaming gugulo kasi tumadami kaming magulo, tama? Na-figure out nyo na ba kung saan kayo mas nag-fit? Kung sa pagiging franchisor po ba or pagiging franchisee? Dahil po sa mga kaalaman na naranasan ko sa 5 taon, si Max Mango po ngayon ay meron ng 300 branches nationwide. At pinapalakpakan po yan. Kailangan po alamin muna natin kung ano yung mga bagay na totoong magpapasaya sa atin bago tayo simulan. At unang-una po, bago po tayo magnegosyo, wag natin iisipin sa buhay natin na puro pera, puro pera. Kailangan po, andun din yung puso. So may natutunan po ba tayo ngayong araw? Okay po. With that po, maraming salamat po.